Dito sa atin sa Pilipinas, sobrang dalang natin makarinig ng mga balita patungkol sa mga serial killing incidences. Siguro dahil na rin sa kultura nating mga Pinoy, kasi tayo mga family-oriented tayo, di ba? Idagdag mo pa yung katotohanan na busy kadalasan ng mga Pilipino na makasurvive araw-araw, kaya hindi nako-cultivate yung ganitong klase ng behavior. Madalang, pero meron. Kaya naman dito sa atin, isa sa mga pinakamadalas nating marinig na linya mula sa mga nakakatanda ay yung matakot ka na sa buhay, huwag sa patay. Sino ba naman ang hindi matatakot kung makakarinig ka ng balita sa mga ganitong insidente? Lalo pa at sobrang dalang ng mga ganitong incidences. Siguro ito rin yung dahilan kung bakit sobrang interesado tayong mga Pilipino talaga sa mga kwentong katatakutan at maging yung mga true crime stories. Aminin niya, di ba? Kayo nagre-request sa akin ng mga ganitong content palagi. Kaya naman hayaan ninyo ko, no, ikwento sa inyo yung bagay na alam kong tatatak sa inyo. Kilala mo ba kung sino ang unang documented na Pinoy serial killer? At ano ang kwento niya? Bago natin umpisahan, huwag niyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell. Napakarami natin mga mystery stories kung sana panoorin niyo yan. Tuloy na tayo sa episode natin ngayon. Ang unang documented Filipino serial killer ay isang pare. Isang pare, priest. Nagsimula ito sa sunod-sunod na misteryosong insidente sa pagpatay sa Pampanga. Naku, taga Pampanga yung lolo ko. Isa-isang natagpuan ng mga bangkay sa bayan ng Magalang sa Pampanga noong 1810. Medyo matagal-tagal na rin pala itong pangyayari na to. Mga panahon na colonized pa tayo ng Espanya. Dahil sa kakaiba at sunod-sunod na mga pangyayari, ang mga Pinoy at ang mga Kastila ng panahong iyon ay nagkaroon ng takot dahil hindi nila alam kung sino yung gumagawa ng krimen na yon. Walang nakakaalam kung ano yung nangyayari. Naguguluhan sila. Kaya naman nabalot ng takot ang buong bayan ng Magalang. Mga weird, di ba? Magalang, tapos may mga patayan. Sa mga panahong ito, hindi pa pamilyar ang mga tao sa mga serial killers. Wala pa naman kasing internet doon. Dahil wala pang kaparehong pangyayari, bagong katatakutan to para sa lahat. Kaya naman pinilit ng mga otoridad na hanapin kung sino yung nasa likod ng pagpatay. Pero dahil wala silang idea kung saan sisimulan ng investigasyon at kung sino yung dapat nilang investigahan, kumbaga wala silang lead, tumagal ng tumagal ang paghahanap sa salarin at dumami yung biktima niya. Sa loob ng halos isang dekada, nakakaloka yung isang dekada, umabot sa 50 na bangkay ang natagpuan sa iba't ibang parte ng nasabing lugar. 50, dami nun. At dahil hirap na hirap silang humanap ng ebidensya at alamin kung ano ba talaga yung motibo ng misteryosong pagkamatay, naguluhan na lang yung mga gwardiya sibil at di nila alam kung anong gagawin. Wala pa naman kasing CCTV noon, wala pa rin camera, so napakahirap patunayan ng mga serial killing. Feeling ko hindi pa rin ganun kaganda yung technology, no, para sa forensics, para alamin kung ano yung mga pangyayari, kung sino yung mga pumapatay ba. Dahil na rin hindi matukoy kung sino yung salarin, isang dekadang nanatili na unsolved. At araw-araw sa loob ng mahabang panahon, puno pa rin yung takot ng mga Pilipino. Kaya naman sinong mag-aakala na ang unang serial killer sa Pilipinas ay isa palang tao na pinagkakatiwalaan nila. Ito, si Juan Severino Maliaga, isang Filipino Catholic priest. Nakakatakot. Sino siya? Galing siya sa San Nicolas, bandang timog ng Pampanga sa Magalang. Nag-aral at nagtapos siya ng theology sa University of Santo Tomas, UST. Isa siyang taong maraming talento at isa rin sa mga unang Pilipino na naging master sa larangan ng calligraphy or pagsulat. At kahit pa maraming beses siyang na-reject sa kanyang aplikasyon, tuluyan pa rin na-assign si Malyari bilang kura paroko ng Magalang, Pampanga, kung saan siya ay nanilbihan mula 1816 to 1826. 10 years. Dahil dito ay marami ang nagtanong, paano na isang tao na puro anghel ang nagsasabi ang ginagawa? Tapos biglang pumapatay pala. 57 yung eksakto naging biktima niya. Pero bakit niya to ginagawa? Aalamin natin ngayon. Nagsimula ang pagpatay niya sa paniniwala ng nakulam or bewitched ang nanay niya. Nakulam daw yung nanay niya. Naniniwala siya na sa pagitan ng pagkuha ng buhay
ng mga taong bumibisita sa simbahan, magagawa niyang makontra yung black magic na dahil kung bakit nagkasakit yung nanay niya. So yun pala yun, parang offering ba, ganon? Sabihin na natin sa conflict sa pagitan ng pagmamahal sa kanyang nanay at distress sa mga pangyayari, naging malabo sa kanya kung ano yung tama at mali. At pinaulit-ulit niyang ginawa sa loob ng 10 taon. Alam mo minsan, mukhang mapapaaway ako dito sa sabihin ko. Sinasabi sa atin, di ba, walang mas maling maniwala sa mga superstitions. Nire-respeto ko lahat ng superstitions. Pero meron kasi tayong mga ginagawa na nakaka-damage ba? Kagaya na lang nung may mga instances na bawal maglinis. Which is alam natin, no, pag hindi ka naglinis, baka magkasakit pa tayo. Mga ganung bagay ba? So yun yung sa akin. Opinion ko lang naman yun. Kung awayin nyo, kung awayin. Opinion ko lang. Pero hindi ako naniniwala sa walang masama sa paniniwala. Walang masama sa pagsunod. Meron talaga. Depende sa sinusunod mo. Kailangan i-open mo pa rin yung isip mo eh. Anong ginawa sa kanya? Paano siya nahuli? Noong 1826, nagkasakit siya sa hindi malamang dahilan. Dahil dito, nagpadala yung mga pari ng mag-aalaga sa kanya. Di niya inaasahan, bigla siyang nakita ng pari na may mga duguan ng mga gamit. Yung pinadala sa kanya, nakita, dugo-dugo, may mga dugo-dugo. Siguro na-shock siya, hindi siya nasabihan. Tinago to ni Father Malyari dahil gaya ng mga nakilala nating serial killers. Diba yung mga serial killers may ginagamit na souvenirs or memento na tinatawag para ma-remind sila dun sa pinatay nila. Kumbaga parang trophy. Dahil dito, hinuli siya at kinulong. 14 years ang kanyang trial na nauwi rin sa hatol na 14 years. Kaya nung 1840, binitay siya. At siya ang unang Pilipinong pare na binitay. Nauna pa siya sa mga Gomburza. At siya ang unang dokumentado na Filipino serial killer. Alam mo, kahit pa marami nagpapatotoo sa mga karamihan na ginawa ni Malyari, may ilan pa rin nagsasabi na mali ang sentensya sa kanya. Bakit daw? Tingnan natin to. Dahil sa panoong iyon, sinimulan ng ipinakilala sa Spain ang mga mental health at ang Hospicio de San Juan na siya pinakaunang mental institution sa Pilipinas. Sinasabing imbis na sa kulungan at mauwi sa sentensya ng kamatayan, dapat daw dinala si Malyari sa Hospicio de San Juan. May ganun kasi mga talaga argument. Hindi na tayo mangingialam dyan. Napatunayan daw sa mga psychological test, no, na ginawa sa kanya na siya ay may psychosis, no, at mentally ill. O kaya siguro naniniwala siya na maaano yung nanay niya, gagaling pag pumatay siya. Dahil sa paniniwala ng mga Spaniards na ang kaso ay hindi example ng isang murderous psychosis, kung hindi patunay na ang mga Indio, tayong mga Pilipino na tawag nila, ay natural na may tendency na maniwala sa ganitong klase ng kababalaghan. So, winay pala nila yon, superstition or psychosis. Okay. Pero yun yung hatol sa kanya, binitay siya. So, I guess, dun sa paniniwala siya, Sobrang swerte natin ngayon, alam nyo, kasi napag-uusapan na yung mental health. Napakaganda na nagkakaroon ng discussion sa mental health. Kaya paulit-ulit ko rin sinasabi sa inyo na kung kailangan nyo ng tulong, kung sa tingin nyo kailangan nyo ng tulong, kung sa tingin nyo kailangan ng kaibigan o pamilya nyo ng tulong, seek help. No? May mga tao pa rin nagsabing baliw ka. Pag sinabi mo may mental health issues ka, huwag nyo silang pansinin. No? The best way to fight the stigma is to educate and to open discussions. Kagaya na itong ginagawa natin. Isa rin yan sa dahilan kung bakit natin diniscuss ito ngayon. Of course, hindi ko sinasabi na pag may mental health issues ka, may karapatan ka na pumatay. Malayo po yan! Wala kang karapatang manakit ng kahit sino at gamitin yung mental health mo. Lagi ko yung sinasabi, hindi rason ng mental health para i-disrespect natin yung mga tao sa paligid natin. Nope! Anyway, sana may natutunan kayo sa video natin ngayong araw na to. Huwag niyo kalimutan na mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell dahil napakarami pa natin mga kwento na kagaya nito. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. I love you guys. Mwah!